Alam nyo, may isang lugar sa Porac, Pampanga na matagal nang hinubog ng abo at pag-asa. Pero ngayon, isang bagong kabanata ang isinusulat para sa kanila. Tara, samahan nyo kong alamin kung paano nagbabago ang kanilang kinabukasan. Isipin nyo, mahigit 3 dekada, ganun katagal. Mula lang pumutok ang bulkang Pinatubo, para sa komunidad ng mga ETA doon, parang laging may aninong nakasunod. Yung bawat araw, pansamantala lang, lahat, at yung bukas, laging walang kasiguraduhan. Pero, heto na! Tila may pagbabago nang nangyayari. Mula sa pagiging temporaryo, ngayon may isang pangako ng isang bagay na permanente. Isang bagay na pwedeng kapitan. So eto na nga no, noong October 3, 2025, may malaking event na nangyari. Pero ang tanang natin, di ba? Bukod sa mga litrato at seremonya, ano ba talaga yung binigay sa kanila? At mas importante, ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng to para sa mga pamilyang ang tagal-tagal naghintay? Okay, simulan natin. Ang unang bahagi ng kwentong to ay nakasentro sa isang napakahalagang pangako. Isang pangako na direktang nakatali sa lupang kanilang tinatayuan at sinasaka. At dito lahat umiikot. Sa mga salitang binitawan mismo ni Pangulong Marcos Jr. Ang bigat ng statement, no? Hindi lang daw to tungkol sa lupa bilang ari-arian. Tungkol ito sa paghawak ng sarili mong tadaanan. Dito pa lang, alam na natin na malalim ang gustong sabihin ng buong kaganapan. Pero teka, para mas maintindihan natin kung gaano kalaki tong pangako na to, kailangan nating mag-rewind. Kailangan nating balikan yung mahaba nilang paglalakbay. Bakit nga ba umabot ng 3 dekada bago ito nangyari? Okay, tingnan nyo to. 1991, yun yung pagsabok. Simula ng lahat. Tapos, ang sumunod, mga dekada ng pamumuhay sa mga relocation site, isang buhay na palipat-lipat, walang kasiguraduhan. At ngayon, sa taong 2025, dito na raw magsisimula yung bagong kabanata, ang pangako ng isang permanenteng tahanan. Siyempre, hindi naman pwedeng puro pangako lang, di ba? Kailangan may kasamang gamit yung mga tools para makapagsimula talaga sila. So ano-ano ba yung mga konkretong tulong na ibinigay? Silipin natin. I-breakdown natin to. 60 kalabaw at 30 gareta. Yan yung mga magiging partner ng 127 na magsasaka sa bukid. Meron ding cash assistance, 10,000 piso bawat isa para sa halos 1,200 na tao. At ito pa, para sa mga bata, hindi lang mga school supplies, kundi 2 Starlink units. Ibig sabihin, internet. Konekta na sila sa buong mundo. Lahat pala ng tulong na yan ay parte ng pag-abot program ng DSWD. So hindi lang ito basta-basta dolly out ha. Yung mas malaking goal nito ay yung reintegration. Bigyan sila ng paraan para hindi na nila kailanganin pang umalis sa kanilang komunidad para lang mabuhay. Okay, napag-usapan na natin yung mga gamit at tulong pinansyal. Pero ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-core, yung pinakamahalaga sa lahat ng ito. Isang bagay na hindi nasusukat ng pera. Ito yun. Ito yung game changer. Kasi, yung mga kalabaw, yung pera, malaking tulong yan for sure. Pero ang pangako ng titulo ng lupa, ibang usapan yan. Ito yung permanenteng solusyon. Ito yung pundasyon para sa tunay at pangmatagalang katatagan. So bakit nga ba sobrang big deal ng titulo? Well, si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo mismo, tinawag niya itong generational justice. Ang ganda ng term, no? Ibig sabihin, yung katarungan na hindi nakuha ng mga ninuno nila, yung laging takot na baka mapaalis, yung hindi makautang sa bangko, sinusubukan ng ibigay sa kasalukuyang henerasyon. Hindi lang to papel, guys. Ito yung security, yung kapangyarihang magplano for the long term, at ang simula ng tunay na kasarinlan. Ngayon, subukan nating mag-zoom out. Tingnan natin yung bigger picture. Paano ba tong event na to finrame bilang simbolo ng isang mas malawak na pananaw ng gobyerno? Wow! Eto, napakatindi ng statement ng Pangulo. Pera nyo ito, ibinabalik lang namin sa inyo. Ang dating niyan, di ba, ay yung gobyerno hindi nagbibigay ng pabor. Tungkulin nilang ibalik sa tao kung ano ang para sa tao. It's a shift in perspective. Hindi ito charity, kundi duty. At ayon sa mga source, may nakikitang koneksyon dito sa nakaraan. Inilalatag yung mga programa sa reformang agraryo noon ni Ferdinand E. Marcos Sr. at ikinukumpara sa bagong Pilipinas vision ngayon. Ang interesting dito yung halo, di ba? May tradisyon na sinisimbolo ng kalabaw, tapos biglang may modernong teknolohiya tulad ng Starlink. Parang pinagsasama ang luma at bago. At pag-usapan natin yung kalabaw. Hindi lang yan basta hayop pang araro dito.
Sadyang pinili yan bilang isang napakamakapangyarihang simbolo. Isang paalala ng ating pagkakakilanlan sa agrikultura. Parang sinasabi na, hey, kahit high-tech na tayo, huwag nating kalimutan yung pinanggalingan natin. Ito yung tulay sa pagitan ng tradisyon at ng pangarap natin para sa food security. Sa huli, nandyan na lahat. Yung mga gamit, yung pangako ng titulo, yung connection sa isang pambansang pananaw na ilatag na yung pundasyon. Pero ang pinakamalaking tanong na naiiwan siguro para sa ating lahat ay, ano na ngayon? Ano na ang susunod? Ano kaya ang magiging itsura ng tunay at pangmatagalang kasarinlan para sa komunidad na ito? Yun ang kailangan nating abangan.